Kaibigan, imaginein mo madilim yung gabi, malakas yung hangin, maalon yung dagat, tapos may isang barkong naglalakbay pa rin kahit wala na silang makita. Hindi nila alam kung gaano na sila kalapit sa bato o sa mapanganib na bahagi ng dagat. At syempre, sa ganitong sitwasyon, meron silang isang bagay na kailangan, yung liwanag mula doon sa lighthouse. At yung lighthouse keeper, isa lang yung trabaho niya. Ano yon? Panatilihin lang niya na maliwanag yung kanyang ilaw. Kasi kapag nawala ang liwanag, may mga taong maliligaw. Kapag itinago ang liwanag, may mga taong maaring mapahamak. Kaya nga, tanungin natin yung ating sarili kasi para tayong lighthouse. Paano kung ang liwanag na kinakahiya mong ipakita sa iba ay siya palang kailangan ng isang taong naliligaw? Paano kung may katrabaho kang tahimik na nawawalan na ng pag-asa sa buhay? Paano kung may kapamilya kang naghahanap ng direksyon? Paano kung may taong tinitignan yung paraan mo ng pakikitungo sa kanya? Kasi sabi mo, isa kang Kristiyano. So, tinitignan niya, totoo ba ang Diyos? Nakikita ko ba ito sa aking kaibigan? Kaibigan, yan yung pag-uusapan natin ngayon sa ating series na Undivided. Last 3 weeks, di ba, pinag-usapan natin yung undivided love na nais ng Diyos na mamahalin natin siya ng hindi kalahati, kundi buong puso, buong kaluluwa, pag-iisip at lakas. Then, pinag-usapan ng undivided worship. Nais ng Diyos na ang pagsamba mo sa Kanya ay buong buo at wala kang mas pinahahalagaan kaysa sa Kanya. Then, pinag-usapan natin yung undivided surrender. Ang ibig sabihin na isusuko mo ng buo ang sarili mo. Kasama na ang mga plano mo at mga priorities mo sa buhay. At ngayon naman ay hinihingi ng Diyos ang ating undivided witness. Ano ibig sabihin nito? Ang undivided witness ay buong pusong namumuhay sa paraang ang Panginoong Hesus ang nakikita sa iyong buhay. Iisa ang layunin. Iisa lang ang layunin, ang parangalan ng Diyos sa kanyang buhay sa lahat ng aspeto. Hindi ito nagtatago ng pananampalataya. Hindi ito double life na pag nasa church ay mabuti ang pinapakita pero kabaligtaran naman kapag nasa bahay o nasa trabaho, negosyo o nagso-social media. Maraming tao hindi muna nagbabasa ng Bible. Tama ba? Hindi muna sila pumapasok sa church pero binabasa na nila ang buhay natin. Tinitignan na nila kung paano tayo magsalita, paano tayo magpatawad, paano tayo humawak ng pera, paano tayo magdesisyon at mag-respond kapag ginawan tayo ng hindi maganda ng ibang tao. Ibigan, pwedeng tama ang sinasabi natin tungkol sa Panginoong Hesus, pero kung mali ang witness natin, hindi tugma ang sinasabi sa ginagawa natin, ay nako-confuse ang mga taong nasa paligid natin. Pwedeng may Bible verse tayo sa profile natin, pero kung dishonest, mapagmataas o mapanakit tayo, ay ibang Panginoon ang nakikita nila at hindi ang Panginoong Hesus. Kaya tapusin mo mensahe na ito, kaibigan, dahil tutulungan tayo nitong makita kung saan naging mahina ang witness natin at kung paano tayo muling magiging asin ng lupa, ilaw ng sanlibutan at buhay na nagtuturo sa mga tao patungo sa Diyos. Magandang araw mga kawotji. Praise God at nagkita-kita na naman tayo. May good news ako. Every Sunday 6 p.m. na po ang ating bagong upload simula ngayon sa halip ng Monday. Ginawa natin ito dahil napakaraming online mission groups na nagmi-meet ng Sunday at Monday morning ang gumagamit ng videos natin para sa kanilang discussion. So, para mas maaga ninyong magamit, Sunday na tayo. Sa mga bago pa lang dito, ako po si Kuya Mike. Ang calling ko ay i-share ang salita ng Diyos sa paraang simple lang at madaling maintindihan. At kung hindi ka pa member ng isang online mission group, makinig ka kapatid. Kung gusto mong gumawa ng difference sa buhay ng iba, kung mahal mo ang Panginoon at gusto mong maging bahagi ng kanyang gawain na hanapin ang mga nawawala at gawin silang alagad, now is the time to join our mission group. Dito tutulungan ka naming makilala ang Panginoon ng mas malalim o intimately. I-equip ka namin sa paglilingkod sa Kanya sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita at pagdi-disciple. Kung ito ang tinitibok ng puso mo na sumunod sa panawagan ng Diyos sa atin, mag-type ka lang ng join sa comment section o kaya naman ay i-message nyo kami. So, paano ba tayo magkakaroon ng undivided witness o pagpapatotoo sa Panginoong Hesus at sa ginawa niya para sa atin? Una, is
stay distinct as salt in the world. Pangalawa, shine clearly as light in the world. At pangatlo, let your life point to people to the Father. Okay, unahin natin ang number 1. Stay distinct as salt in the world. Pakinggan natin ang sinabi ng Panginoong Hesus sa Mateo 5:13. Kayo ang asin na sangkatauhan. Ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Pansinin ninyo, ang unang salitang ginamit ni Lord, kayo. Hindi niya sinabi ang mga pastor ang asin ng sangkatauhan. Hindi niya sinabi, ang mga matagal ng Kristiyano ang asin. Hindi niya sinabi, kapag marami ka ng alam sa Bible, maaari ka na maging asin. No, sinabi niya sa kanyang mga alagad, kayo ang asin. Ibig sabihin, bago ibinigay ni Lord yung responsibility, ibinigay muna niya ang kanilang identity. Napakahalaga nito. Dahil madalas baliktad ang paraan natin ng pagtingin sa Christian life. Inisip natin, kailangan kong gumawa ng mabuti para maging holy ako. Kailangan kong maging useful para masabi kong tunay akong Christian at para maging asin ako. No, mali kaibigan. Noong nanampalataya ka sa Panginoong Hesus bilang iyong Savior at Lord, ikaw ay nilinis at ginawang banal na ng Diyos. Ikaw ay ginawa niyang anak at nilikha na bago. Ikaw ay naging asin na. Ibig sabihin, ang pagiging asin ay bunga ng relasyon mo sa Panginoong Hesus. Dahil tayo ay Kanya, binigyan niya tayo ng bagong identity. At mula sa identity na yon, sumusunod ang responsibility. Identity first, responsibility second. Bakit mahalaga yon? Dahil kapag responsibility ang nauna, magiging burden yung obedience natin sa Kanya. Magiging performance yung faith. Pero kapag identity ang nauna, nagiging mas madali ang pagsunod. Bakit? Kasi hindi na tayo sumusunod para mahalin tayo ng Diyos. Kundi sumusunod tayo dahil minahal na niya tayo, niligtas niya na tayo, nilinis niya na tayo, at ipinaranas niya sa atin yung kanyang grace. Kaibigan, tandaan mo ito. Hindi tayo naging asin dahil mas mabuti tayo kaysa sa iba. No. Dahil lang ito sa grace ng Diyos sa atin. Tayo rin ay dati namang nasa dilim. Tayo rin ay makasalanan. Tayo rin ay nangangailangan ng tagapagligtas. Pero sa grace ng Diyos, nilapit niya tayo sa Panginoong Hesus, pinatawad, binigyan ng bagong buhay, at tinawag na kanyang mga alagad at ginawang asin. At dahil dito sa ating identity na ito, ay meron tayong responsibility. Responsibility na hindi galing sa pride, na kaya natin ginagawa yung isang bagay para meron tayong maipagmalaki dun sa mga ma-accomplish natin. Kundi, galing ito sa grace ng Diyos. Kaya tayo gumagawa ng mabuti. Kaya natin ginagawa yung responsibility natin na maging asin. Dahil sa habag ng Diyos sa atin, ay ang ating buhay ngayon bilang asin ay ipapagamit na natin sa Kanya. Sa natin ipapagamit? Tingnan mo, sabi niya, kayo ang asin ng sangkatauhan. Para bang sinasabi niya, may inilagay akong purpose sa buhay mo para sa sangkatauhan. Ang ibig sabihin, hindi ka iniligtas ng Diyos para mabuhay lamang para sa sarili mo. Parang sinasabi ng Diyos na inilagay ko kayo sa mundo bilang asin upang magdala ng katotohanan, magdala ng pagmamahal, pag-asa at presensya ng Diyos. Ibig sabihin, inilagay tayo ng Diyos sa pamilya, trabaho, paaralan, negosyo, komunidad at sa iba't ibang relasyon natin upang magkaroon tayo sa kanila ng godly influence. Alam mo, asin noong panahon ng Panginoong Hesus ay mahalaga dahil ginagamit ito upang mapigil ang pagkabulok ng karne at magbigay ng lasa. Kaya kapag sinabi ni Lord na tayo ang asin, tinatawag niya tayong maging tagapag-preserve dito sa mundong unti-unting sinisira ng kasalanan. Di ba yung karne nabubulok? Kaya ang ginagawa nila, nilalagyan nila ng asin. No, ang mundo natin nabubulok na sa kasalanan. Sa mundo natin na normal ang pandaraya, tayo ang dapat maging asin. Tayo ang dapat na magpakita ng honesty. Sa pamilya natin na normal ang galit, tampuhan, tayo ang nagiging peacemaker. Sa opisina na normal ang paghihiganti, siraan, at alam mo, tayo ang nagpapakita ng pagmamahal sa mga taong hindi naman kamahal-mahal. Sa lugar na puno ng hopelessness,
tayo ang nagdadala ng pag-asa na galing sa Panginoong Hesus. Now, ito yung problema. May warning. Sabi ni Lord, ngunit kung ang asin ay mawala na ng alat, ang ibig sabihin ay, paano kung sa halip na ikaw ang peacemaker, ay ikaw pa ang nagiging dahilan ng paksyon-paksyon? Hindi nakikita ang pagmamahal sa iyo sa mga taong nagkakasala sa iyo. Ang ibig sabihin, nawawala na ang spiritual impact mo na mabuti sa ibang tao. Meron ng contradiction. Maring tinatawag mo yung sarili mo na follower ni Lord, pero walang godly influence na nakikita sa iyo. Sinasabi mo na si Lord ang Panginoon mo, pero hindi nakikita yung character ng Panginoong Hesus. Sinasabi mo mahal mo si Lord, pero iba ang priority mo sa iyong time. Sinasabi mo si Lord ang nasa puso mo, pero pera, galit, pleasure o pride ang nasusunod sa buhay mo. May nakikita ang mga Christian activities sa iyo, sa iyong buhay, pero wala na yung godly impact mo sa iba. Parang asin na walang alat. Kaya kaibigan, stay distinct as salt in the world. Pagkatapos, tinanong ni Lord, paano pa ito mapapaalat muli? Rhetorical question ito. Ibig sabihin, pinapakita ni Lord kung gaano kaseryoso ang pagkawala ng saltiness. Hindi ibig sabihin na wala ng pag-asa sa taong nagkasala. No. Malinaw sa Bible na nagpapatawad at nagpapanumbalik ang Diyos sa taong nagsisisi. Si Pedro ay itinanggi ang Panginoon, pero pinatawad at ibinalik siya sa ministry. Si David ay nagkasala ng mabigat, pero nang magsisi siya, humingi siya ng malinis na puso sa Diyos, pinatawad siya. Ang warning ay ito: kapag pinanatili natin yung compromise at tumanggi tayong magsisi, masisira yung usefulness at credibility ng witness natin. Kaya nga sabi ni Lord, hindi ba wala na itong kabuluhan kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Ang ibig sabihin, kapag nawala na ang iyong godly influence, kapag nawala na ang iyong spiritual usefulness at credibility, ay hindi mo na magagawa ang purpose na binigay sa iyo ng Diyos. Ang sabi diyan, itatapon at tatapakan ng tao. Ang ibig sabihin, wala na ang effectiveness ng testimony mo sa ibang tao. Kapag nangangaral tayo ng katapatan pero dishonest tayo, tinatapakan ng tao yung witness natin. Kapag nagsasalita tayo tungkol sa pagmamahal pero malupit naman tayo sa bahay, nawawala ang credibility natin. Tinatapakan ng tao ang witness natin. Kaya kaibigan, stay distinct as salt in the world. Tanungin natin ito sa ating sarili. May alat pa ba ang buhay ko? Kapag nakikita ako ng asawa ko, anak ko, katrabaho, kaibigan o empleyado, nakikita ba nila ang character ng Panginoong Hesus? Alam mo, yung pagiging distinct ay makikita natin sa buhay ni Daniel. Siya ay dinala sa isang kultura ng mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Binigyan siya ng bagong training, bagong language, at bagong environment, bagong katuruan, at dito ay nagtrabaho siya sa isang government na hindi kumikilala sa kanyang Diyos. Pero sa kabila ng matinding influence at pressure ng mga tao doon na umayon siya sa kanilang gawi, at kung iisipin mo, wala na nga doon yung templo ng Diyos. Wala naman doon ang kanyang pamilya. Wala naman makakita sa kanya doon. Pwede nga siya mag-conform. Wala makakita sa kanya. Kaya lang, hindi siya pumayag na mag-conform siya doon sa bagong environment na yon. Siya ang naging asin. At dahil dito, siya ay na-promote. Gusto ng hari na gawin siyang taga-pamahala ng buong kaharian. Kaya lang, nainggit sa kanya yung kanyang mga kasamahan at gusto siyang ibagsak. Kaya ito yung ginawa nila. Daniel 6:4. Kaya ang dalawang kasama niyang taga-pamahala at ang mga pinuno ng mga rehiyon ay humanap ng maibibintang kay Daniel upang huwag matuloy ang magandang balak ng hari para sa kanya. Ngunit wala silang makitang dahilan sapagkat laging matapat si Daniel sa kanyang tungkulin. Alam mo, naalala ko tuloy ang mga namumuno sa ating gobyerno, hindi naman lahat, na kapag binubuklat yung kanilang mga records, ay may nakikita sa kanilang kapintasan at sila ay pinapakulong, kinakasuhan. Pero si Daniel iba, walang makitang dumi sa kanya, kahit isa. Kasi sobrang honest niya sa trabaho. Hinahanap nila yung negligence. Mamaya, baka pabaya ito sa trabaho. Tignan ko nga yung time record nito. Hinahanap nila yung corruption. Hinahanap nila ang maling transaksyon, dishonesty o kapabayaan. Pero wala silang nakita. Kaya kaibigan, tanungin natin ito sa ating sarili. Kapag sinuri ang trabaho mo, ano ang makikita?
Kapag tinignan ng reports mo, accurate ba? Kapag sinuri ang transactions mo, malinis ba? Kapag kinausap ang employees mo, sasabihin ba nilang fair ka? Kapag tinanong ang pamilya mo, pareho ba ang ugali mo sa church at sa bahay? Alam mo, sabi ni R.T. France, disciples, if they are true to their calling, make the earth a purer and more palatable place. Ibig sabihin, kapag faithful tayo sa calling natin, dapat gumaganda ang lugar kung saan tayo inilagay ng Diyos. Mas nagiging truthful yung workplace natin. Hindi yung siraan ng hindi naman totoo. Hindi chismisan ng chismisan. Mas nagiging mapagmahal ang bawat isa kasi nandun ka. Mas nagiging mapayapa ang bahay. Mas nagiging prayerful sila. Mas nagiging makatarungan ang negosyo. Mas may compassion ang discipleship group. Hindi dahil tayo yung Savior, kundi dahil nakikita sa buhay natin yung Savior. Alam mo, si Susanna Wesley ay nakatira sa Epworth, England noong early 1700s. Ang asawa niyang si Samuel Wesley ay isang mabuting tao, kaya lang hindi mabuting manager ng pananalapi. Marami siyang utang at kalaunan ay inaresto at ikinulong sa debtor's prison. Kinaladkad siya mula sa churchyard. Grabe. Sa harap mismo ng kanyang congregation dahil sa utang na hindi niya kayang bayaran, ay hinila siya palabas. Ang saklap. Ang masaklap pa ay 2 beses nasunog yung kanilang bahay. Isa sa mga sunog na yon, muntik nang mamatay yung isa nilang anak na lalaki na nagngangalang John. Nasa 2nd floor siya at sa pinakahuling sandali, nahila siya palabas ng bintana. May panahon din na sobrang lalim ng kanilang pagtatalo tungkol sa politics na umalis si Samuel at iniwan si Susanna kasama ang mga anak ng mahigit 1 taon. At sa gitna ng lahat ng iyon, utang, sunog, pagkawala ng asawa, ang kahihiyan ng pagkakulong ng asawa, ay nagpatuloy si Susanna na magtiwala sa Diyos. Nanganak si Susanna Wesley ng 19 children. Grabe, imagine mo yan. 9 sa kanila ang namatay habang sanggol pa. And ito yung problema. Isa-isang inilibing ni Susanna ang kanyang mga anak sa loob ng isang bahay na paulit-ulit nasusunog. Habang kasal sa isang lalaking hindi kayang panatilihing maayos ang kanilang finance. Sa panahong halos walang kapangyarihan ng isang babae na baguhin yung nangyayari sa kanya. Pero alam mo, patuloy pa rin siyang lumalapit sa Diyos. Sa gitna ng poverty, sa isang bahay na itinayong muli mula sa abo, naglaan siya ng isang kwarto. At ginawa niya itong school. 6 hours a day, 6 days a week. Personal niyang tinuruan ng bawat anak niyang magbasa, mag-isip, mga tuwiran at makilala ang Diyos sa pamamagitan ng Bible. Pakinggan ninyo yung sinulat niya sa kanyang asawa tungkol sa kanyang weekly routine. Sabi niya, I take such a proportion of time as I can best spare every night to discuss with each child by itself. Monday, umuupo siya kasama si Molly. Tuesday, si Hetty. Wednesday, si Nancy. Thursday, ang batang si John. Friday, si Patty. Saturday, si Charles. Sunday, sina Emily at Suki. Every single week, one at a time. Sa isang bahay na walang pera, halos hindi pa na-repair at may asawang mas madalas wala kaysa nasa bahay. Grabe, sobrang faithful niya na makilala ng kanyang mga anak ang Diyos. Kaibigan, yun ang pagiging asin sa paligid. At dito makikita natin na nagkaroon ng impact sa kanyang mga anak ang pagiging asin niya. 2 sa mga anak na yon na kinakausap niya one-on-one, gabi-gabi sa maliit na school room na yon ay sina John at Charles Wesley. Sila ay nagsimula ng isang movement. Si John ay naging isa sa mga pinaka-maimpluwensyang preacher sa church history at naging founder ng Methodism. Si Charles naman ay sumulat ng mga hymn na kinakanta pa rin sa mga church sa iba't ibang bahagi ng mundo hanggang ngayon. Mga awit tulad ng Hark the Herald Angels Sing. At alam mo, tinatawag ng mga historian si Susanna Wesley na the mother of Methodism. Kaya lang, sabi niya ay hindi ang title ang plano niya para sa kanyang sarili. Ang gusto lamang niyang gawin ay i-preserve ang kanyang mga anak. I-preserve ang kanilang minds, ang kanilang character, ang kanilang souls.
Kaibigan, maaaring parang si Susana ka ngayon. Sinusubukan mong panatilihing buo ang inyong pamilya sa gitna ng financial mess. O may asawa kang mas madalas wala kaysa naroon. Pakiramdam mo halos nakakasurvive lang kayo. Parang napakalayo ng liwanag at walang pag-asa. Pero kaibigan, hindi sinabi ni Lord sa talatang ito na you are the stage light of the world. No, ang sinabi niya, you are the salt of the earth. Hindi kailangan ng asin ng audience para magawa ang trabaho nito. Kailangan lamang nitong manatiling maalat, patuloy na magpakita, patuloy na mag-preserve. Maaring hindi mo makita ang ibubungan ng iyong faithfulness, pero kailangan mong patuloy na maging asin. Alam mo, hindi nakita ni Susana Wesley ang pagkalat ng Methodism sa buong mundo. Hindi niya narinig ang Hark the Herald Angels Sing na kinakanta sa daang-daang languages. Nagpatuloy lamang siya, room by room, child by child, night by night, sa loob ng isang bahay na nasunog, literally and figuratively. Kaibigan, be faithful. Don't lose your saltiness. Patuloy mong i-preserve ang nasa paligid mo. Wala kang idea kung gaano kalayo ang mararating nito. Be faithful. So, paano ba tayo magkakaroon ng undivided witness o pagpapatotoo sa Panginoong Yesus at sa ginawa niya para sa atin? Una, stay distinct as salt in the world. Pangalawa, shine clearly as light in the world. Sabi sa Mateo 5:14-15, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Again, sabi, kayo ang ilaw ng sanlibutan. The same thing. Sa pagiging asin natin, tayo din ay ilaw. Para tayong buwan, maliwanag ito sa gabi kahit walang sariling liwanag. Kasi nire-reflect lamang nito ang liwanag ng araw. Ganon din tayo. Tayo ay ilaw na dapat magliwanag dahil nire-reflect natin ang liwanag ng Panginoong Yesus. Kaya kapag sinabi ng Panginoong Yesus, kayo ang ilaw ng sanlibutan, para bang sinasabi niya, inilagay ko kayo sa mundong madilim upang makita ng iba ang katotohanan, makita nila yung pag-asa at maranasan nila yung kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng buhay ninyo. Hindi tayo ang Savior, hindi tayo ang source, pero tayo ang witness. At pansinin natin yung salitang sanlibutan, hindi sinabi, kayo ang ilaw sa loob ng church. No, ang pagiging ilaw natin ay malawak. Lalabas tayo sa church. Tutulungan nating abutin yung mga taong hindi nakakapunta sa church. Dadalhin natin yung church sa kanila. Tayo yung church. So, paparamdam natin yung pagmamahal sa kanila. Aabutin natin sila sa kanilang bahay, sa trabaho, sa school, sa negosyo, sa community, sa social media, sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Ang ibig sabihin, kapag ilaw ka, may makikitang difference. May kita sa paraan ng pagsasalita, may kita sa pagharap sa conflict, may kita sa pagtrato sa mahihina at mahihirap, may kita sa paggamit ng pera, may kita sa honesty, may kita sa forgiveness, may kita sa hope sa gitna ng suffering. Pagkatapos sabi pa ni Lord, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi may tatago. Ang ibig sabihin, ang isang city sa ibabaw ng burol ay kitang-kita mo kahit hindi ito magsalita. Alam mo na mayroong city doon sa tuktok ng burol. Ganito din ang Christian witness. Hindi mo kailangan mag-announce palagi na Christian ako. Pero nakikita ang epekto ng faith mo sa kanila kahit hindi ka nagsasabi. Maring sa office may nakakilala sa Panginoong Yesus sa pamamagitan mo. Sa bahay, nakakilala ang iyong asawa at anak. Sa trabaho, nagkakaroon ng weekly discipleship group kasi naroon ka. Pagkatapos sabi ng Panginoong Yesus, walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Absurd yung larawan. Walang taong magsisindi ng ilawan at pagkatapos tatakpan lang ito. Wala namang ganun, di ba? Bakit mo pa sisindihan kung itatago mo rin lang, di ba? Ito yung warning ni Lord tungkol sa hidden witness. Secret agent, kumbaga. May liwanag pero tinatakpan ng takot. May liwanag siya pero tinatakpan ng compromise. Alam mo, nakakalungkot. Minsan, hindi naman natin tinatanggihan ng Panginoong Yesus. Kaya lang, hindi lang natin siya talaga gusto maging visible sa buhay natin. Pagkatapos, sinabi niya, sa halip, inilalagay iyon sa talagang
patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Ang ibig sabihin, may tamang placement ang ilaw. Kailangan nakataas sa patungan para mas marami ang makinabang sa liwanag. Ibig sabihin, intentional ang pagiging Christian witness natin. Hindi sapat na sabihin, may faith naman ako sa puso. Love ko naman si Lord. Okay naman ito. Pero ang tanong dapat ay, may liwanag bang umaabot sa iba? Nagiging daluyan ba ako ng panalangin, ng encouragement, at pagbabahagi ng kaligtasan sa aking mga katrabaho? At pansinin yung praise na lahat ng nasa bahay. Ang ibig sabihin, ang unang dapat maapektuhan sa ating pananampalataya ay mga taong pinakamalapit sa atin. Mga taong nasa bahay natin. Bakit? Kasi maaring maliwanag ka sa public pero madilim sa bahay. Maaring maayos ka sa church pero harsh ka sa iyong helper sa bahay. Maaring inspiring ka online. Ang dami mong pinopost sa social media na verse o sharing ng Christian vloggers, pero absentee father ka naman sa iyong anak. Mga kapatid, hindi sapat na mukhang lighthouse lang tayo. Kailangan may liwanag talaga. Pwedeng nagpipreach tayo tungkol sa integrity, pero may tinatagong maling practice sa opisina. Pwedeng sabihin natin, mahal natin ang Panginoong Yesus, pero takot tayong manindigan sa tama at kalooban ng Diyos para makita ng mga kasama natin na tayo talaga ay follower ng Panginoong Yesus. Kaibigan, ano kaya ang tumatakip sa ating ilaw? Minsan, takot sa rejection. Baka sabihin masyadong religious ka, baka pagtawanan ka, baka hindi ka na-promote kasi ayaw mo makisama sa mali. Natatakot ka mawalan ng opportunity o kaya natatakot ka kasi baka hindi ka maging in sa barkada kapag nilabas mo ang iyong ilaw. Minsan, ang tumatakip sa iyong ilaw ay private sin. Kapag may tinatagong kasalanan, natatakot tayong magsalita patungkol sa Diyos. Kasi sasabihin nila, hindi consistent ang buhay mo sa sinasabi mo patungkol sa iyong paniniwala. Minsan kaya tinatago natin yung ilaw, gusto lang natin ng comfort. Ayaw natin ng inconvenience. Ayaw nating maabala. Ayaw nating magkaroon ng difficult conversation sa iba. Ayaw nating tanungin tayo tungkol sa faith natin kasi baka hindi natin masagot. Minsan, kaya natatakpan ng ating ilaw ay dahil may disappointment sa church. Nasaktan tayo ng kapwa natin Christians. Kaya inisip natin, mas mabuting itago na lang ang faith. Minsan, tinatanong natin, paano kung maliit lang ang influence ko? Wala naman akong platform. Wala akong title. Ordinaryong tao lang ako. Kaibigan, ang lampara noong unang panahon, maliit lang. Hindi ito spotlight na malaki. Pero kapag inilagay sa tamang lugar, nagbibigay ito ng liwanag sa lahat ng nasa bahay. Hindi hinihingi ng Diyos na maging sikat ang iyong liwanag. Ang hinihingi lang niya ay huwag mo itong itago. Maring ang liwanag mo ay makita sa simpleng paghingi ng tawad sa anak mo. Magpakumbaba ka. Maring makita ang pagtanggi mong mandaya. Maring makita sa pagtulong mo sa coworker na nahihirapan. Maring makita sa pagiging kalmado mo sa gitna ng krisis. Maring makita sa pagbisita mo sa may sakit. Maring makita sa pag-share mo ng hope na nasa Panginoong Yesus. Si Monica na taga North Africa ay may anak na nagngangalang Augustine. Napakatalino niya, ambitious, gifted siya sa pagsasalita at pagsusulat. Kaya lang, inamin niya na magulo yung kanyang buhay. Nagkaroon siya ng kinakasama at anak sa labas ng kasal. Sumunod siya sa isang maling religious movement na tinatawag na Manichaeism. Hayagan niyang kinukutya ang faith ng kanyang nanay. Hinabol niya yung status, pleasure, success, at applause ng mga tao doon sa Rome. At si Monica, isang devoted believer, ay nasaksihan niya ang lahat ng ito na nangyayari sa sarili niyang anak. Hindi niya ito mapigilan. Kaibigan, ang bigat nito mula sa isang ina. Hindi ito kwento ng isang ina na nanalangin ng mabilis at nakatanggap agad ng sagot. Hindi. Halos 30 years niyang ipinanalangin yung kaluluwa ng kanyang anak. Sa loob ng 9 years na natiling nakatali si Agustin sa maling religion. 9 na taon siyang pinapanood ni Monica. 9 na taon siyang iniiyakan. 9 na taon siyang ipinapanalangin. Pero walang pagbabago. Walang malinaw na sagot. Walang kahit anong visible sign na may nangyayari na.
Sa isang pagkakataon, nagsinungaling pa si Agustin sa kanyang ina. Palihim siyang sumakay ng barko papuntang Rome sa kalagitnaan ng gabi upang makaiwas na kausapin siya ng kanyang nanay. Isipin mo yon, paulit-ulit na nananalangin ng isang ina hanggang sa halos maubos na yung kanyang luha at lakas. Pero ang response ng kanyang anak ay lalo pang lumayo at tumakas ng palihim upang hindi niya ito mapigilan. Si Monica ay dumating sa punto na pagod na siya. Lumapit siya sa isang bishop at nagmakaawa na kausapin yung kanyang anak. Pero may sinabi ito na pinanghawakan niya sa loob ng maraming taon. Sabi ng bishop, hindi maaring tuluyang mawala ang anak na iniyakan at ipinanalangin ng ganoon karami. Umuwi ka, ipagkatiwala mo siya sa Diyos. Yun yung sinabi ng bishop. Kaibigan, pinahawakan niya ang pangungusap na yon sa loob ng maraming taon kahit wala siyang nakikitang patunay na mangyayari ito. At ito yung challenge, kaibigan. Madaling sabihin ng let your light shine kapag nakikita natin yung resulta. Tama ba? Pero ibang usapan ang patuloy na maniwala, patuloy na manalangin at patuloy na mamuhay ng tapat sa harap ng isang anak na kinukutya ang lahat ng pinaniniwalaan mo. Gagawin mo yon hindi lamang sa loob ng ilang araw, hindi lamang ilang buwan, kundi sa loob ng maraming taon. Wala kang nakikitang bunga, wala kang maipakitang pagbabago, pero patuloy ka pa rin nananalangin. Pero alam mo, ang liwanag ni Monica ay hindi ang sermon niya sa kanyang anak. Mas tahimik yung kanyang liwanag. Pero hindi to kayang hindi mapansin ni Agustin. Kahit tumatakbo siya palayo rito, ang liwanag niya ay ang patuloy niyang pagtitiwala sa Diyos. Kahit parang walang nangyayari. Ito yung napapansin sa kanya ni Agustin. Isinulat mismo ni Agustin pagkalipas ng maraming taon na hinabol siya ng Diyos sa pamamagitan ng walang tigil na panalangin ng kanyang nanay. Kahit sa pinakamadilim na panahon ng kanyang buhay, hindi niya lubusang matakasan ang faith ng isang nanay na tumangging maniwala na wala ng pag-asa yung kanyang anak. Kaibigan, yan ang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. At dahil dito, isang araw habang nasa isang garden si Agustin sa Milan, may narinig siyang tinig ng isang bata at nagsabi, "Take up and read." Kumuha siya ng scripture at nagbasa ng isang passage mula sa Romans. At dito nabuksan yung kanyang puso. Sumuko siya sa Panginoong Hesus ng buong buo. Kalaunan, naging isa siya sa mga pinaka-maimpluwensyang Christian thinkers sa kasaysayan. Mahigit 16 taon na ang lumipas, pero patuloy pa rin nakaka-impluwensya sa church ang kanyang mga isinulat. At nasaksihan yon ni Monica. Nakita niya ang kanyang anak na binautismuhan. Ibigan, maaaring ikaw ay si Monica ngayon. May asawa kang kinukutya ang iyong faith. May anak kang lalaki na parang tumakbo na sa malayong lugar at ayaw nang sagutin ang iyong mga tawag. May anak kang babae na gumagawa ng mga desisyong paulit-ulit na sumisira sa puso mo. Matagal ka nang nananalangin. Tahimik kang patuloy na nagniningning. Faithful ka pa rin kahit luha na lamang minsan yung kaya mong ihandog. Pero taon na ang lumipas at parang wala ka pa rin nakikitang pagbabago. Pero gusto ko tang i-encourage, kaibigan. Gusto ko ipakita sa iyo na si Monica ay merong hindi nakita sa kanyang lifetime. Nangyari ito mahigit 1,000 taong pagkatapos niyang mamatay. Ang anak na iniiyakan niya sa loob ng halos 30 taon. Ang anak na tumakas sa kanya sa kalagitnaan ng gabi. Ang anak na kumutya sa kanyang pananampalataya. Ang anak na nagsayang ng maraming taon sa maling relihiyon at paghahanap ng sariling kasiyahan ay nakakilala sa Panginoong Hesus at nagsulat tungkol sa grace ng Diyos, salvation, faith at kapangyarihan ng Diyos na magligtas. Pagkalipas ng mahigit 1,000 taon, isang German monk na nagngangalang Martin Luther ang nagbasa ng mga isinulat ni Agustin. Si Luther ay isang Augustinian monk. Malaki ang naging influence ni Agustin sa pagkaunawa niya tungkol sa salvation by grace at hindi sa sariling effort ng tao. At ang pagkaunawang iyon ay naging bahagi ng apoy na nagpasimula sa Protestant Reformation. Kasunod nito, ginamit din ni John Calvin ang maraming isinulat ni Agustin upang ipagtanggol ang katotohanan ang kaligtasan ay regalo ng Diyos mula simula hanggang katapusan. Kaibigan, naiintindihan mo ba ang ibig sabihin nito? Hindi lamang pala nanalangin si Monica para sa isang anak sa loob ng isang maliit na tahanan sa North Africa.
Hindi niya alam na ang ipinapanalangin niyang anak ay gagamitin ng Diyos upang makatulong sa paghubog ng theological foundation na makakaapekto sa pananampalataya ng milyong-milyong tao. Makalipas ang higit 1,000 taon at hanggang ngayon, ako din ay naapektuhan. At ikaw din, tayong lahat. Ang kandila ni Monica ay hindi lamang nagbigay liwanag sa sarili niyang tahanan. Ginamit yun ng Diyos upang magsindi ng apoy na patuloy pang nagbigay liwanag sa church makalipas ang maraming henerasyon. Kaya kaibigan, shine clearly as light in the world. Hindi mo alam kung gaano kalayo ang maaabot ng liwanag mo kapag hinawakan at ginamit na ito ng Diyos. Patuloy kang manalangin, patuloy kang magmahal, patuloy kang mamuhay ng tapat. Patuloy mong ipakita ang Panginoong Hesus sa buhay mo kahit walang visible result dahil maaaring ang liwanag na iniingatan mong huwag mamatay ngayon ay gagamitin ng Diyos. Hindi lamang para sa isang tao, kundi para sa mga henerasyong hindi mo pa nakikita. So, paano ba tayo magkakaroon ng undivided witness o pagpapatotoo sa Panginoong Hesus at sa ginawa niya para sa atin? Una, stay distinct as salt in the world. Pangalawa, shine clearly as light in the world. At pangatlo, let your life point people to the Father. Sabi ng Panginoong Hesus sa Matthew 5:16, gayon din naman dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ng inyong Ama na nasa langit. Sabi ng Panginoong Hesus, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw. Ibig sabihin, kailangan maging visible o nakikita ang liwanag sa ating buhay. Nakikita nila ang ating service, integrity, forgiveness, generosity, compassion, at faithfulness. Kaibigan, kailan ka huling nakita ng iyong anak na intentional kang nagbabasa ng Bible? Kailan ka niya huling nakitang lumuluhod at nananalangin? Hindi lamang kapag may problema, kundi dahil gusto mo talaga makasama ang Diyos. Kailan ka huling nakita ng iyong asawa na pinipili mo magpatawad kahit nasaktan ka? Kailan ka huling nakita ng mga empleyado mo o katrabaho na pinili mo maging honest kahit may pagkakataong kumita sa maling paraan? Kailan ka huling nakita ng mga kapitbahay mo na tumulong sa nangangailangan ng walang hinihintay na kapalit? Kailan ka huling nakita ng mga kasama mo sa ministry na faithful ka pa rin kahit walang pumupuri sa'yo, walang nagpapasalamat sa'yo at walang nakakita? Hindi sapat na sabihin natin may liwanag tayo. Dapat may makita silang liwanag sa paraan ng ating pamumuhay. Hindi sinabi ni Lord, ipaliwanag ninyo sa mga tao na kayo ay ilaw. Yun ba'y sabi? Hindi. Ang sabi niya, paliwanagin ninyo ang inyong ilaw. Hindi niya sinabing ipaliwanag ninyo. May malaking pagkakaiba yun. Hindi natin kailangang ipagyabang na tayo ay Christian o explain natin at patunayan natin sa mga debate na tayo ay Christian. No. Kapag tunay na si Kristo ang namumuhay sa atin, makikita siya sa paraan ng ating pagsasalita, pagdidesisyon, pagharap sa problema, pakikitungo sa mahirap mahalin at paggamit ng ating oras at resources. Ang liwanag ay hindi gumagawa ng ingay para mapansin. Siya ay simpleng nagliliwanag lang. Now, ang tanong, ano ang purpose? Bakit tayo kailangan magliwanag? Tuloy natin, sabi sa talata, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ng inyong Ama na nasa langit. Ibig sabihin, nakikita nila ang mabubuting ginagawa natin, pero ang Diyos ang dapat nilang purihin. Ang let your life point people to the Father ay ang mamuhay at maglingkod sa paraang makikita ng tao ang kabutihan sa atin, pero malinaw din nilang nauunawaan na ang lahat ng ginagawa mo ay posible lang dahil sa pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. Ang ibig sabihin, hahayaan mo na makita ng marami ang mabuting bagay na ginagawa mo, hindi para sabihin sa iba na, ito ako, tignan nyo, ang galing ko. Hindi ganon. Ang sinasabi ng liwanag mo dapat ay tignan nyo kung gaano kabuti ang aking Ama sa langit. Tignan nyo kung paano siya kumilos sa aking buhay. Ang ibig sabihin, ang purpose ng mabuting gawa ay hindi upang sabihin ng mga tao na mabait tayo o generous tayo o spiritual tayo. No. Ang goal ay kapag nakita nila ang buhay natin, mapapatanong sila, bakit siya may peace kahit may problema? Bakit kaya kaya niyang magpatawad? Bakit pinili niyang gawin ang tama kahit may kapalit? Bakit patuloy siyang nagmamahal kahit nasasaktan? At doon natin maituturo yung sagot. Hindi ito dahil mabuti ako. Ito ay dahil binago ako ng Panginoong Hesus.
Kapag gabi, maliwanag ang buwan, minsan napakaganda nitong tignan. Nakita natin ang liwanag nito mula sa malayo. Pero ang buwan ay walang sariling liwanag. Ang lahat ng ningning nito, reflection lang ng araw. Ngayon, isipin mo, halimbawa magsasalita yung buwan, sasabihin niya, tignan mo ako, ang galing kong gumawa ng liwanag. Ako ang dahilan kung bakit nagliliwanag ako sa gabi. Nakakatawa yon. Pero minsan ganun tayo. Ginagamit natin yung talent na binigay ng Diyos, ginagamit natin yung opportunity na binuksan niya, ginagamit natin yung strength na galing sa Kanya, ginagamit natin yung spiritual gifts na ipinagkatiwala niya, tapos kapag may nangyaring maganda, nagtagumpay tayo, parang sa atin yung buong credit. Kaya tandaan mo ito, pride begins when the moon believes the light belongs to itself. Kaya sinabi ni John Piper, live so that men will see your life and give your Father in heaven glory, not you. Hindi problema ang makita ka ng tao. Ang problema ay kapag sa'yo sila huminto. Sa'yo huminto ang papuri at hindi na direct sa Diyos. Noong December 11, 1995 sa Lawrence, Massachusetts, 2 linggo na lang bago mag-Christmas, nang masunog ang isang factory ng tela na tinatawag na Malden Mills. Ang kumpanyang gumagawa ng Polar Tech Fleece. Hindi to simpleng sunog lang Napakalaki nito at naging isa sa pinakamalalang sunog sa history ng Massachusetts. Pagsapit ng umaga, 3 gusali ng factory ang tuluyang nawala. Naging abo ang lahat ng family business nila. Itinayo ito ng lolo ni Aaron Fursten noong 1906. Si Aaron naman ang namahala rito mula pa noong 1956. Halos 40 years ng kanyang buhay ang binuhos niya sa mga gusaling yon. Ngayon, nakatayo siya sa gitna ng mga sunog na building. Pinagmamasdan niya ang ilang dekada ng kanyang trabaho na naging abo na at usok. At ang masakit pa nito, 2 linggo na lang, magpapasko na. Kaibigan, pag-isipan mo ito maigi. Dahil lahat tayo ay may karanasan na makitang parang nasusunog ang isang bagay na matagal na nating binuo. Isang marriage, isang business, isang career, isang ministry, isang relationship o pangarap. Kahit hindi naman natin kasalanan kung bakit ito nangyari. Now, syempre, ang payo ng kanyang mga advisors ay mga payo na karaniwang ibibigay ng mga negosyante na gaya niya. Kunin mo yung insurance money tapos isara mo na yung kumpanya at mag-retire bilang mayaman na tao. Kasi kung tutusin, wala namang pwedeng isisi sa kanya. Hindi naman niya kasalanan yung nangyari. Maiintindihin din naman siya ng kanyang mga empleyado kung isasara niya yung factory. Kasi nga, nasunog na At the end of the day, business is business. Pero may ginawa si Aaron Fursten na hindi inaasahan ng kahit sino. Tinipon niya ang mahigit 1,000 empleyado niya. Akala ng mga taong ito ay nawalan na sila ng trabaho 2 linggo bago ang Christmas. Pero sinabi ni Aaron sa kanila, hindi ko kayo hahayaang mawalan ng trabaho bago mag-holidays. At hindi lamang niya ito sinabi. Pinanatili niya pa silang lahat na tumatanggap ng full salary at full benefits. Hindi lamang sa loob ng 1 linggo, hindi lamang isang paycheck dahil nakonsensya siya, kundi ginawa niya ito ng ilang buwan habang muling tinatayo ang factory. Gumastos siya ng $25 million mula sa sarili niyang bulsa upang tuparin ang kanyang pangako sa kanyang mga employee. Grabe, no? May nagtanong sa kanya kung bakit niya ginawa yon. Bakit gagawa ng ang isang businessman ng desisyong parang wala namang financial sense? Siyempre, wala ka namang kita. Bakit mo sila papasweldohin na di naman sila nagtatrabaho? Si Fursten na isang devout Jewish man ay nagsabi, when all is moral chaos, this is the time for you to be a mensch. Sa simpleng paliwanag, kapag ang lahat sa paligid mo ay magulo at bumabagsak, hindi yun ang panahon para ibaba mo din ang iyong standard. Yun ang panahon para mas lalo mo itong itaas. Grabe, no? At nung binabasa ko itong story na ito, tinatanong ko yung aking sarili, kaya ko ba itong gawin sa aming business? Kaibigan, alam mo, hindi yung sunog ang tunay na test o pagsubok kay Aaron. Ang sunog ay sunog lang, pero ang tunay na test kay Aaron ay kung ano ang gagawin niya sa gitna ng usok at abo. Yan ang sinasabi sa Matthew 5:16. Hindi sinabi ni Lord, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao kapag convenient. Hindi niya rin sinabi, let your light shine kapag sapat ang insurance money.
Hindi, ang sabi, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ng inyong Ama na nasa langit. Kaibigan, tanda mo ito, ang liwanag ay hindi nasusubukan sa maliwanag na lugar, kundi ang liwanag ay nasusubukan sa dilim. Walang makakapansin sa malaking kandila o spotlight na sinindihan mo doon sa panahon na ikaw ay walang problema, ikaw ay tagumpay sa buhay, smooth ang takbo ng buhay, pero may makakapansin kahit maliit na liwanag ng posporo kapag nag-ilaw yon sa madilim na nasunog mong negosyo. At kapag nagsindi ka ng maliit na apoy doon sa kalagayan na wala ka pang Noche Buena o wala kang pera sa araw ng Pasko, doon kitang-kita yung liwanag. Doon mapapatingin ang buong bayan. At yan mismo ang nangyari. Hindi na natiling tahimik o private ang ginawa niyang kabutihan. Naging national news ito. Naging liwanag ito sa buong bansa. Binanggit pa siya ni President Clinton sa kanyang State of the Union address. Binigyan siya ng Courage of Conscience Award. Kahit yung mga taong hindi pa nakakapunta sa Lawrence, Massachusetts ay narinig at nalaman nila ang kanyang kwento at nagtanong, bakit niya ginawa yon? Now, hindi doon nagtapos ang kwento ni Aaron. Pagkalipas ng ilang taon, nagkaroon ng matinding financial problems ang Malden Mills at kalaunan ay nalugi. Narealize ko, hindi laging ginagantipalaan ng mundo ang taong gumagawa ng tama ayon sa panahon at paraan na inaasahan natin. Sa huling bahagi ng kanyang buhay, alam mo, sinabi ni First 10 na ang gusto lamang niyang nakasulat sa kanyang lapida ay ito. Basahin natin. He did his best. He did not give up. He tried to do the right thing. Wow, kaibigan. Yan na halos yung buong mensahe sa isang sentence lang. Ito yung gusto niyang mabasa doon sa lapida niya. He did his best. He did not give up. He tried to do the right thing. Hindi ipinangako ni Lord na kapag pinaliwanag mo ang iyong ilaw ay palagi kang kikita. Hindi niya ipinangako na palaging makakabangon ng business. Hindi niya ipinangako na magiging picture perfect ang marriage o family sa dulo ng lahat. Ang ipinangako niya ay kapag nakita ng mga tao ang iyong mabubuting gawa, maluluwalhati ang iyong Ama sa langit. Hindi ikaw ang maluluwalhati, siya. Kaya nga i-apply natin ito sa ating sariling buhay. Maaaring may ilan sa atin na nagpapatakbo ng business at tumaharap ngayon sa sunog o problema. At maaaring yung smart move o smart advice sa'yo ay hinihila ka sa ibang direksyon. At yun namang godly move ay hinihila ka din sa ibang direksyon. Ang test ay ano ang susundin mo? May ilan naman na may sunog sa loob ng marriage, family o ministry, hindi literal na apoy pero ito ay temptation. Temptation na unahin yung sariling protection kaysa sa iba. Temptation na isara yung pinto sa iba para hindi na tayo ma-inconvenient. Para hindi na tayo magkaroon ng inconvenience. Temptation na piliin ng profit kaysa sa taong nasa harapan mo na kailangan ng tulong. Hindi iniisip ni Aaron Fursten na magiging illustration ang ginawa niya. Pero sa gitna lamang ng sunog, nagdesisyon siya na mas gugustuhin niyang gawin ng tama at mawalan ng pera kaysa gawin ng mali upang ang pera ay manatili. Yan ang ibig sabihin ng let your light shine and point people to the Father. Kaibigan, maaaring kinausap ka ng Diyos at nais mo rin magliwanag sa iyong pamilya at katrabaho. Kaya lang hindi mo alam kung paano. Tama ka, kasi hindi mo magagawang maging asin at ilaw kung hindi ka pa nilinis at pinatawad ng Diyos sa lahat mong kasalanan. Kaya ang simula ng iyong pagiging asin at ilaw ay sa pamamagitan ng paglalagay mo ng iyong pananampalataya sa Panginoong Yesus na siya ang nagbayad ng lahat ng kasalanan mo sa krus. At pag ginagawa mo ito, ay lilikhain ka niya bilang bagong nilalang at ipapanganak ka muli. Ikaw ay magiging asin at ilaw. Kung itong nais mo, ay ipahayag mo ang iyong pananampalataya sa isang panalangin. Sabi mo, kahit nasaan ka, Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko na ang aking puso. Pumasok ka at manaan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Tulungan mo po ako na lumago din sa aking pagmamahal sa iyo. Amen. Kaibigan, kung ito ay pinanalangin mo ng may pananampalataya sa Panginoong Yesus, ay ngayon din ikaw ay nilinis, niligtas at binigyan ng bagong buhay. Kung tinanggap mo si Jesus sa iyong puso, comment, accept para may pag-pray namin ang iyong spiritual growth. Kung na-bless ka, please subscribe at i-share ito sa mga nangangailangan ng pag-asa.
Para naman sa gustong mas makilala pa ang Diyos, comment, join para makasali sa ating mission group. Salamat sa ating mga supporters. Kung nais mong maging financial partner sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, nasa description ang giving link o mag-comment ka lang ng partner at isisend namin ito sa iyo. Kaya nga, maging witness ka ng kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Paano? Una, stay distinct as salt in the world. Pangalawa, shine clearly as light in the world. At pangatlo, let your life point people to the Father. At pag ginagawa mo ito, ay nagpapakita ka sa Diyos at sa tao ng undivided witness. God bless!